Finally mga kababayan, pinirmahan na ni Senate President Mig Zubiri yung subpena ni Pastor Capes. Hindi niya Mr. Maravillas na Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. stop ni Pastor Capes yung samo ng Senado. Hindi na kinaya mga kababayan, sabay yung Senado pagkatapos yung Kongreso, House of Representatives na nagpalabas ng subpena. Ayan po yung mga balita ngayon. Senate summons Kibuloy as probe on allegations against him resumes. House issues sa subpena for appointed son of God. Hindi dininig mga kababayan yung panalangin ni Gibbs. Pero anya Mr. Maravillas, other than si Super Ate, Senator Amy Marcos na vocal sa pagkontra sa samon. May isa pa niyang promentira para magpatunay sa kabutihan ni Gibbs. Sino niya Mr. Maravillas? Sino pa? Si Senator Robin Padilla alias Ibong Adarna. Hindi mo niya talaga Mr. Maravillas nakalimutan yung pagpadungaw ng Ibong Adarna ni Robin. Lagi pong sumasagi sa isip ko yung online selling ni Robin Padilla. Dumungaw yung Ibong Adarna. Ayan po, nagsalita si Robin. Sabi dyan, Padilla vouches for Kibuloy's integrity. Supportado po. Na Senator Robin Padilla, as in, dinefend niya yung integrity ni Pacquiao. Yan niya, Mr. Maravillas. Sinamo nila, saan pa nila hanapin? Nang sabi, nag-iskapo na si Pastor Capes papunta nga China. Mag-coordinate po yung ating mga authorities sa Interpol. Di ba? Para kalad ka rin mga kababayan si Pastor Capes na humarap sa investigasyon ng Senado at sa kanang Kongreso. Hindi pwede yung ganyan. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo mag-online booking dito po sa amin. Pati sa mga hotels, may Paymaya kami rito, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product na tinitinda namin po, binibenta rito. iGlow Serum, galing pong South Korea. Negosyo ng aking anak na architect and entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries po ninyo, contact lang po ninyo yung aking anak sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas on FB.
Ito naman po, Firmax sa firming and lifting cream. Mainam po siya sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati mga pains. Pahid-pahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga kwento. So, finally, mga kababayan, huli man daw at magaling, huli pa rin. Nagatakas na po, before pang mapirmahan ni Mig Subiri, yung summon, yung subpena, ito yan sabi ni Senator Risa Ontiveros dito sa kanyang post. Yes, the subpena against Apollo Kibuloy is out. Nagpapasalamat ako sa Senate President for signing this. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan. Hindi na niya Mr. Maravillas pinangalanan ni Risa si Mig Subiri. Baka kasi papalitan na. Pero anya Mr. Maravillas, di ba si si Mig Subiri nagsalita na hindi niya totoo na gusto akong i-oust. Kailangan man talaga po palitan na si Mig Subiri. Mabagal po yung yung Senado. May na yung leadership po ni Mig Subiri, kahit po half Bicolano itong si Mig. Hindi tayo kumbinsido po. Dito lang sa issue ng charter change. Nag-usap na sila ni Martin Romualdez. Pagkatapos, ang dami pang mga rason. Talaga pag-ayaw po. Maraming dahilan. Ito nga po. Pagpirma lang, inabot ng 10 days po. Pirma lang ng samon. Nakatakas na lang si Nakatakas na tuloy. Sabi nung sa mga balita, pumuga na papuntang umiska po papuntang China. So ano mangyayari dito sa investigasyon laban kay Gibbs? Matindi pa naman po yung mga revelasyon. Sabi ko nga, pag makinig ka sa Senate hearing ni Risa Ontiveros at pakinggan ng mabuti yung mga testimonies ng mga alleged victims niyang minor de edad na mga kababaihan, para kag nanonood ng Betamax, Triple X na Betamax mga kababayan, malaswa talaga. Hindi ko kinaya po yung mga testimony. Nakakapanindig balahibo po na magagawa yung ganon. May bago na naman pong kwento nga dito. Pwede po. Report ng Manila Bulletin. Kingdom of Jesus Christ member says Duterte's carried bag of firearms after visit with Kibuloy. O you see, mga kababayan, talaga niya best friend, spiritual advisor po Malamang nga po, in-advisean mga kababayan si Gibbs. Abang spiritual advisor siya ni dating Pangulong Digong, pagdating dito sa mga ganitong problema, malamang in-advisean din. Yan, kaibigan ko naman si Xi Jinping. O, di ba? So sabi rito, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality issued Monday a subpoena against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, who is currently facing multiple charges of sexual assault and labor violations from former members of his organization. So sabi ni Ontiveros, my office has made it a policy to put the voices of women and children, to put the voices of the victim survivors at the center. And I'm glad that our institution under the current Senate leadership has made it its policy too. Yun nga po, ang tagal-tagal lang mga kababayan na umaksyon ng Senate President. Inabot ng almost 10 days or more than 10 days yata na before na pinirmahan. Tapos, yung palusot, yung rason ni Mig Subiri,
Ang dami ko anyang inaasikaso, sabi ni Mix Subiri, yung kanyang paliwanag mga kababayan, ginawa pang dahilan yung charter change. Yung kaguluhan sa charter change, pipirma lang. Ganun, no? Hindi nga abutin po ng 10 seconds. Di ba? So, sa hearing kanina po, Hontiveros said another witness under the pseudonym Ayuna came forward to discuss her ordeal. Other witnesses and resource persons were also in attendance to give their testimonies. Ang malungkot po dito, mga kababayan, maraming mga babaeng senador other than Risa Hontiveros. Nandyan si Super Ate, nandyan si Nancy Binay, nandyan si Cynthia Villar, nandun si Pia Cayetano. Sino pa ba yung mga babae dyan sa Senado? Si Loren Sinta. Wala man lang tayong marinig po. Yung may marinig tayo kay Super Ate, nang magsalita pa, pabor pa kay Kibs. Di ba? Parang walang mga paki sa kalagayan po ng mga victims. Yun ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Wala man lang tayo makitang interes sa kanila na tumulong dito kay Risa Hontiveros. Paano naman niya, Mr. Maravillas, palapit niya ng eleksyon, milyon din yung supporters ni Pacquiao. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Mas importante sa kanila yata yung politika kaysa sa hostisya na dapat po na makuha nitong mga alleged victims. Hontiveros barred Quiboloy's lawyer from testifying in his behalf during the last hearing, noting that only the KOJC leader could answer questions since these are personal. Tama naman po yung punto, mga kababayan, ni Risa Hontiveros. Kasi very personal yung akusasyon, yung kalaswaan, kung paano ginagawa po doon sa loob ng kwarto. Na hindi ko nga po pwedeng ikwento sa inyo kasi mismong ako ay pinaninindigan po ng balahibo ng isang tulad ni Kibs na naturingang pastor ay ma-involve sa ganito. Although may mga naririnig na akong ganyan na mga religious leaders. Kahit nga po sa history ng papacy may mga ganyan. Pero yun, mga matagal na, mga kababayan, na history. May mga bago involving cardinal and bishops. Di ba sa ibang bansa, ganon? Pero yung, yung victims sa karamihan po, lalaki. Kasi bakla yata po yung involved na religious leader. Pero dito po iba, mga minor de edad na kababaihan po. Ngayon, sa panig naman po ni Kibs, ang sabi, he would only attend a hearing in court. He also argued that cases being heard by Hontiveros Committee have already been dismissed by the courts in Davao City. Ito din, mga kababayan, yung subpena ng House. Sa issue naman po ito ng SMNI. Yung kanyang istasyon po, the House of Representatives has issued a subpena on Monday to Pastor Quiboloy, ordering him to personally submit his answer to the alleged violations of Sunshine Media Network International or SMNI. Natambakan na niya ng problema si Kibs, Mr. Maravillas. Lahat ito, kagagawan man lang niya. Parang yung mga Duterte, yung mga problemang kinakaharap ng mga Duterte, kagagawan din nila. Pero anya, Mr. Maravillas, ano sabi ni Senator Robin Padilla? Dinipinsa ni Robin po yung integrity daw ni Kibs. Sabi rito, ako po ay hindi pa senador noon, ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera, pero kahit isang beses di ako hinilingan ng pera ni Pastor Apollo Carion Quiboloy. Ika nga sa Ingles, not even once. Gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating mga matapang na mga witness ay nakapagsasalita patungkol kay Pastor Apollo Carion Quiboloy, ako rin po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ
hininga ng pera, not even once. Malayuan niya yung topic, Mr. Maravillas ni ano? Ni Robin. Yun din yung gustong sabihin niya. May malang. Ang issue rito, yung supina at yung mga alleged na sexual abuses. Although, may issue doon na yung mga may kwento yung mga victims na ginagamit sa panghihingi. Pero yung mga ano yon, yung panghingi ng pera po, hindi man masyado yon seryoso. Ang seryoso po, yung sexual abuses. Di ba? Di ano niya yon, Mr. Maravillas, na bagong testimony ng member ni Gibbs. Ito siya yung balita ngayon, oh. Kinaladkad po yung mga Duterte. Sabi diyan, a former Kingdom of Jesus Christ member on Monday claimed that he saw former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte leaving the premises of Pastor Apollo Kibuloy's Glory Mountain carrying bags of firearms. Matindi pala niya, Mr. Maravillas. Matindi po. Ito yung kwento po na sinasabing si Gibbs involved pa sa pagsusupply ng armas and possibly pag-puslit. Sabi rito, Rene, not his real name, told the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, which is investigating the alleged abuses committed by KOGC's Pastor Apollo Kibuloy, that he used to be a landscaper at the Glory Mountain where he saw the Dutertes visiting the property. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagandahan sa aming landscape, sa mansion niya, sinasampal niya kami at hinahampas. Mga 4 na beses siguro ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain, pag dumadating si Kibuloy sakay ng chopper, may dala po siya ng malalaking bag na laman po ang iba-ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent na katabi po ng mansyon niya. He further narrated, minsan po pumupunta doon si former President Rodrigo Duterte at former Davao Mayor Sara Duterte. Pag umalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan ng mga baril. Asked by Senator Ron Tiveros to repeat his testimony, reminding him that he was under oath, Rene stood firm on his testimony. Yes po, Madam Chair. Nakita ko sila sa Glory Mountain. According to Rene, he left the religious organizations in 2021 after suffering forced labor and physical abuse. Matindi pala niya, Mr. Maravillas. Matindi po. Mas matindi itong mga testimony kaysa doon sa kay Senior Aguila. But before he can permanently leave the organization, he said he was warned that he would be jailed and will disappear from earth if he disclosed anything about the KGOC to people outside of the religious group. Nananahimik ako ng ilang taon at bitbit ko ang trauma ng aking pinagdaanan, lalo pa na ako ay member ng LGBTQ community. Bading pala po. So yun mga kababayan, ang mga kaindik-hindik na mga lumabas doon sa hearing ni Risa Ontiveros. So yun man lang po muna mga kababayan. Wait na lang natin kung ano yung mga developments nito. Kung hindi magpakita si Gibbs, kung tutugisin na po ng ating mga authorities para iharap po sa Senado tulad ng mga na-contempt po sa mga Senate investigation, di ba? Pinatutugis sa ating mga authorities. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.